Mga kapuso, ito po yung kontrobersyal na sunog-apog pumping station dito po sa Tondo, Maynila. Bakit ito naging kontrobersyal, kanyo? Dahil mula na nga matapos ipagawa itong pumping station na ito hanggang ngayon, 2025 na po, ay hindi pa rin napapakinabangan. Laging sira raw ang pumping station na ito. At ang pondo rito noong 2017 aabot sa 774 million pesos. 2018 nang sinimulan ang proyekto at nagdagdag raw ng nasa 94 million pesos para lang mapagana. Si dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar ang nag-inaugurate ng pumping station na ito noong 2020. Ang inaasahan pong pangontra na baha sa Espanya, Sampaloc, Rizal Avenue, ilang parte ng Maria Clara at ilang lugar sa Quezon City, ito po yun. Pero tila nagdudulot pa raw ng mas malalang pagbaha ayon sa ilang mga residente. Dahil natuklasan ng DPWH ang kakulangan umano sa building permit at power connection at kawalan ng koordinasyon sa Manila LGU sa pagpaplano at implementasyon ng proyekto. So ang sinasabi po na dati dapat pangontra sa baha ito hanggang talampakan lang daw dati ang baha rito. Pero ngayon umaabot na ng hanggang bewang. Nag-issue na ng show cause order ang ahensya kay DPWH NCR Regional Director Gerard Opulensya. So sa ngayon po, sa punto pong ito makakapanayan po natin ng live si DPWH Secretary Vince Dizon para bigyan pa tayo ng karagdagang detalye kaugnay nga po sa issue na ito. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Vince. Maraming salamat po sa inyong pong presensya ngayon dito sa Tondo. Una po sa lahat, nakapag-submit na po ba kayo ng paliwanag nakapag-submit na po ba ng paliwanag itong DPWH NCR kaugnay po sa issue nitong pumping station po na ito? Hindi pa. Ngayon nga, sinabihan ko lang yung OIC na Regional Director ngayon na mag-submit sa akin today at ipatawag yung dalawang contractor, yung nauna, yung joint venture ng JD Legaspi, yung unang gumawa nito noong 2018 pa, at itong bago, itong Lebron Construction na nakikita nyo dito ngayon. No? At pinatawag ko din yung supplier nung pump mismo. Kasi nalaman ko lang ngayon na yung supplier pa ganito, tanyag na kumpanya sa buong mundo. Yung Grundfos, no? Yung supplier nitong mga pump na to. So nagtataka ako, kung maganda yung equipment naman na binigay, bakit ganito? So malaki talaga ang kailangan ipaliwanag dito. Pero dalawa ang kailangan natin gawin. Una, kung sino man ang dapat managot dito, kailangan managot. At ito, dati pang administrasyon to. Dati pang, nung time pa ni Secretary Villar. In fact, siya pa nga mismo ang inaugurate nito. So kailangan managot yung mga time na yun, yung mga tao nung time na yun. Kasi kahit na in-inaugurate ito nung 2020, nung panahon pa ng pandemic, never daw gumana ito eh. No? So, hindi pa pwede yun. So, ikagawa, kailangan once and for all, maayos na ito. So, ipatatawag niyo po lahat ng mga Kailangan. Investigasyon to. Yung sinasabi niyong sikat na contractor ba yun? O yung supplier? Itong mga pump na to, Grundfos to, yan ay foreign company based sa Europa na ang mga malalaking mga pump sa buong mundo, halos sila ang gumagawa. So, hindi ako makakapaniwala na mag-i-install sila dito ng pangit na equipment. So, papatawag ko din sila. Papatawag ko yung local office nila para magawa ito ng tama. Once and for all, kailangan magawa na ito. Ano po yung nakikita nyong sira o yung laging nagiging sanhi na sira rito? Bakit hindi pa rin napapakinabangan? Meron silang pinapaliwanag sa akin na may mali daw sa disenyo. Okay. No? Kaya nga ang ginawa ko, itong dagdag na halos 100 milyong na nandito ngayon, pinapapost ko muna. Kasi baka naman magtatapon na naman tayo ng 100 milyon dito, tapos hindi na naman masisira to. So, kailangan may third party na mag-assess nito, papatawag ko yung supplier na foreign at tatanungin ko, ano ba ang problema dito? Bakit hindi gumagana? Gaano kabilis po yung hindi natin alam mga mangyayaring Hindi natin alam. Pero, ano na to, 5 taon na itong hindi gumagana. Maris, no? Kawawa yung mga kababayan natin. Pero ang immediate solution natin, meron 2 temporary pump na in-install. Yung dating mga supplier. Pinapadagdagan ko pa yon ng 2 pa. Kasi 4 na pump ito eh. So 2 lang yung temporary na in-install, na gumagana. Pero temporary yun, hindi ito yung nakikita nyo ngayon. Mga ano lang to, mga temporary lang na ginagay nila nitong nakaraang buwan. So nagpapadagdag pa ako ng 2 pa para habang inaayos natin ito, meron tayong gumagana para kahit paano maibsan naman yung baha dito. Kakayanin nun kasi magsusunod-sunod na naman yung mga bagyo. Hindi natin alam
kung kakayanin nun. Pero at least may dalawa, dadagdag tayo ng dalawa pa. Hopefully, maiibsan kahit papaano. Pero in the meantime, kailangan agamin natin ang sira at pagawa natin. Pero may kailangan managot dito. 5 taong nagdurusa yung mga taga-Sunog Apog. Sabi nga ni Mayor Isko, no, na umaabot hanggang bewang, minsan hanggang dibdib yung baha dito na dati. Hanggang hanggang Tagampakan. Oo nga po eh. Posible po bang i-rehol ito o talagang tuluyan ng Hindi ko masasabi. Pero hopefully, nandiyan naman ang makina, alam natin na maayos yung makinang yan dahil kilalang supplier ito sa buong mundo. Titignan natin. Pero kailangan to i-assess muna ng third party. Hindi na ako nagtitiwala sa DPWH, hindi na rin ako nagtitiwala dito sa mga dating kontraktor. Baka naman ang gagawin nila dito, kagaya din ng ginagawa nila dati na lagay ng pera pero never naaayos. Alright, nakausap niyo na po ba tungkol dito si si Senadora Mark Villar na dating sekretary ng Hindi pa, DPWH? pero tatawagan ko din siya, alamin ko kung ano nangyari dito. Pero full-blown investigation ang mangyayari dito kasi kailangan managot yung mga tao dito. Pwede po bang umabot hanggang sa kanya yung Hindi natin masasabi. investigasyon? Pero command responsibility naman lahat to eh. Sa gobyerno, command responsibility. At syempre, kahit naman si Senator Villar, mahihiya kasi siya mismo ang nag-inaugurate nito. At hanggang ngayon pa, simula nung inaugurate niya, hindi gumagana. So in the meantime, ano po yung assurance na pwede nating maibigay sa mga residente rito? Thinking na by Wednesday, I understand, meron na naman panibagong bagyo na papasok. Oo, kaya nagpapa-install po ako ng 2 pang dagdag na pump, na temporary pump. 2 lang yung dito ngayon, pero kailangan dagdagan pa ng 2 para maging 4. Kasi originally 4 ito eh. Magiging parte rin ba ng ICI na investigation ito? Nagsabi ng ICI, bago mag-resign si Mayor Magalong, nagsabi na siya na iimbestigahan na to. So, isasama na natin to. At umaasa po ang buong Maynila at ang ating mga kababayan talagang masusolusyonan at mapapanagot yung mga dapat managot dito sa pumping station. Kailangan managot at finally, after 5 years, kailangan mapagana na to para naman ma-solve naman yung problemang napakalaki dito sa Sunog. Pati kayo, inis na rin. Nakakainis mo naman ho talaga eh. Mag-i-inaugurate ka, tapos 2020, tapos after 5 years, hindi ba pala gumagana? Alright. Maraming salamat po sa inyong impormasyon at sa panahong binigay niyo po sa amin, Secretary Vince Tizon. Salamat po at good luck po sa iba pa ninyong mga proyekto, sa mga programa at sa lahat po na kailangan niyo pong gawin at resolbahin na issue. So mga kapuso, yan po muna ang latest na sitwasyon mula pa rin po dito sa Tondo, Maynila. Balik po muna sa studio.